gayon, unang araw ng 7 buwan ng taon, nagkatipon ang lahat ng Israelita sa Jerusalem sa liwasang bayang nasa makapasok ng pintuan patungo sa tubig. Hiningi nila kay Ezra ang aklat ng kautusan ni Moises na ipinatutupad ng Panginoon sa bayang Israel. Si Ezra ay isang saserdote at dalubhasa sa kautusan na sinugo ng Panginoon ng panahon ni Moises. Kinuha nga ni Ezra ang aklat. Dinala niya ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki, babae at mga batang may sapat ng gulang at pangunawa. Mula sa umaga hanggang tanghali, binasa niya ang kautusan sa harapan ng mga taong natitipon sa liwasang bayan. Ang lahat naman ay nakinig na mabuti. Siya ay nakatayo sa isang entabladong kahoy na sadyang itinayo sa pagkakataong iyon. Si Ezra ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin ang Panginoon, ang dakilang Diyos, ang wika niya. Ang lahat ay nagtaas ng kanilang mga kamay at sumagot, Amen, Amen. Pagkatapos, nagpatira pa sila bilang paggalang sa Panginoon. Binasa ni Ezra ng maliwanag ang batas na ito ng Diyos at ipinaliwanag na mabuti ang kahulugan. Nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban, anupat sila'y napaiyak. Ang araw na ito ay dakila sa Panginoon na inyong Diyos, wika ni Nehemias at Ezra at mga Levita. Nakikinig ang mga tao at umiiyak nga kaya't sinabi nila, huwag kayong umiyak, wika pa nila. Umuwi na kayo at magdiwang, ang walang pagkain at inumin ay bahagi na ng mayroon, sapagkat ang araw na ito'y dakila sa Panginoon. Ang kagalakang dulot niya ay magiging kalakasan ninyo. Ang mga tao'y inaliw ng mga Levita at pinatahimik ang mga ito. Wika sa kanila, walang dapat malungkot sa inyo sapagkat ang araw na ito ay banal. Umuwing masaya ang lahat upang magdiwang. Kumain sila at uminom at binahagi na naman ang wala. Silang lahat ay nagdiwang sapagkat naunawa nga nila ang ipinaliwanag sa kanila. Ang salita ng Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa lahat ang kaisipan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos, liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos, pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais, higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa pulot, sa pulot na sakdal tamis, kahit anong pulot ito na dalisay at malinis. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap
tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong nalapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon. Sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapatid kay Kristo. Ito po si Father J. Zaldivar ng Archdiocese of Manila. Pagnilaya na po natin ngayon ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Mga kapatid, maligayang kapistahan po ng mga banal na anghel tagapagtanod o guardian angels. Ngayong araw po na ito ay pinagdiriwang natin, kinikilala ang isang katotohanan sa ating panampalataya na ang bawat isa sa atin ay pinagkatiwala ng Panginoon sa kanyang mga anghel. Mga anghel na tumatanod, gumagabay, sumusuporta sa atin. At isa nga ito sa mga dasal na una pa nating natutunan nung bata pa tayo, di ba? Ating panalangin sa ating mga guardian angel, no? Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Bawat isa sa atin ay pinagkatiwala ng Diyos sa isang anghel na tumatanod, gumagabay sa atin. Nagliligtas sa atin mula sa kasamaan, tinutulungan tayo na umiwas sa kasalanan at magmahal sa Diyos at sa kapwa. Pero alam niyo po mga kapatid, sa Gospel ni St. Matthew sa chapter 18, itong mga anghel na tagatanod ay ipinakilala ni Jesus bilang anghel para sa mga bata. Sabi ni Jesus, ingatan ninyong huwag hamakin ang isa sa mga maliliit sa mga ito, sapagkat sinasabi ko sa inyo sa langit, ang mga anghel nila ay laging humaharap sa aking Ama. Ang mga tanod anghel, guardian angel, ay isang pagpapahiwatig ng ating espiritual na pagkabata. Our spiritual childhood. Maa-appreciate lang natin ang mga anghel tagatanod natin kung nakakaugnay at nakakaulayaw natin ang sarili nating pagkabata ng puso. Yung mga pusong sariwa at dalisay na nagmamahal sa Diyos. At nakakatakot yan kasi alam natin na kapag bumalik tayo sa diwang bata, maari tayong maging mahina, maari tayong maging vulnerable sa panlalamang ng iba. Kaya ayaw natin ng diwang bata ang puso.
Subalit, kung lagi tayong magmamatigas ng puso, kung lagi tayong aasta na hindi na mga bata, baka naman mawala rin yung ating kakayahang magmahal, magtiwala, at umasa sa Diyos. Sa pagmamatigas ng ating mga puso, dahil takot sa kapwa, nawawalan din tayo ng pagpakikinig at pagtalima sa mga bulong at tulong ng ating anghel na tagatanod. Pusong bata lamang ang may kakayahang makilala at ma-appreciate, mapahalagahan ang presensya at kilos ng ating mga anghel tagatanod sa ating buhay. At ito ang matindi. Kapag ang puso ay bata, kayang makaramdam ng presensya ng anghel. Pero pag ang puso ay hindi bata, baka ang nararamdaman lang sa paligid ay yung kabaliktaran ng anghel. Mga diablo at demonyo. Kaya tuloy, ang nagiging tingin sa ibang tao, mga na-demonyo yan, na-demonyo. Pero kapag ang tao ay may pusong bata, ramdam niya ang presensya ng anghel sa kanyang buhay. Pag tinignan din niya ang ibang tao, mapapansin niya ang mga anghel sa piling nila. Only the heart of a child can perceive the presence of angels. Can perceive the presence of angels. Mga kapatid, ikaw at ako, may mga anghel sa piling natin. Pero mararamdaman lang natin sila kung handa tayo na matulad ang puso sa mga bata. Sa mga bata. Itong minsan, sa isang pamayanan, napansin ng mga bata na masungit ako. Habang nandun ako sa piling ng mga bata, napansin nila na masungit ang mukha ko. Parang nabuburyong at mahirap kausapin. No? At pag nagsalita ako sa kanila, parang gusto kong manindak at gusto kong manakit, no? Yung isang bata na nagmano sa akin, sabi niya sa akin, "Father, pagod po ba kayo?" Sabi ko, "Buti napansin mo. Huwag ka magkukulit." "Pagod po ba kayo?" Hindi ko sinabi yung naisip ko, pero ngumiti na lang ako, sinabi ko sa kanya, "Oo, pagod ako ngayong araw." Sabi niya sa akin, "Father, ikwento niyo po yan sa guardian angel niyo. Sasabihin ko rin sa guardian angel ko na tulungan yung guardian angel mo." Tingnan niyo yan. Ang puso ng isang bata nakakakita ng anghel.
itong puso ko na masungit, ang nakikita lang ay mga demonyito sa paligid. Pero ang puso ng bata, nakakakita ng anghel. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa mga anghel na isinugo mo sa amin upang tumanod, gumabay, umagapay, tumulong sa amin na magmahal sa iyo, magmahal tulad mo. Nawa magkaroon kami ng mga puso ng bata na handang makita ang presensya ng mga anghel. Amen.